Sa nalalapit na Labor Day na taunang ipinagdiriwang sa bansa, nanawagan ng isang organisasyon na sana'y wakasan na ng pamahalaan ng kontraktualisasyon. Yan ay upang magkaroon ng regular na trabaho ang bawat manggagawang Pilipino. Sa paraang daw ito, maaalis ang kanilang pangambang muling maghanap ng trabaho sa tuwing matatapos na ang kanilang kontrata. Si Catherine Landicho para sa detalye ng balita. Bago pa man sumapit ang araw ng mga manggagawa sa Mayo 1, nauna nang ipahayag ng kilos manggagawa ang kanilang hinaing na wakasan na ang Department Order 174 o ang kontraktualisasyon sa bansa. Ito ay dahil sa maraming mga Pilipino ang mas naghihirap dahil sa kawalan ng mga ito ng trabaho, nang dahil sa pagkakaroon ng end of contract sa kanilang mga employer. At isa pa dito ay ang nakadepende ang ilang mga manggagawa sa iba't ibang agency kung hindi direktang tinanggap ang mga ito sa isang kumpanya. Ayon kay Attorney Jimmy Mirales, Aglo President, pinalala umano ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Department Order 174 kung saan ito ay nagkaroon ng epekto sa labor practice, sa mga karapatan ng manggagawa, seguridad sa trabaho at pangkalahatang pag-unlad ng socio-economic. Ani pa Mirales sa mga ibinahaging layunin na tulungan ng iba't ibang uri o alyansa ay naglalayo na tumuon sa pag-organisa at pagtulong sa mga manggagawang kontraktual sa kanilang mga pagsisikap na maging mga regular na empleyado. 20% na lang, kung maswerte ka, 50% na lang ang regular na manggagawa na direktang empleyado na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Mas marami ay nasa mga agency. Na yan ang nililegalize nitong Department Order 174. Diba? Kaya napakahalaga na ang pukusan sana ng uring manggagawa pagbubuwag nitong to repeal one. Sinabi naman ni NCL Chair Attorney Ernesto Arellano, ang alyansa ay nakatuon sa pagtataguyod para sa regular na katayuan sa pagtatrabaho para sa mga maraming manggagawang kontraktual na nagtatrabaho sa mga industriya ng manufacturing o serbisyo ng higit sa 3 taon at pataas sa pamamagitan ng pagprotesta sa kalye, petisyon at legal na paglilitis. Ilang dekada din daw na ginamit ng mga employer ang mga kumpanya ng manpower para mabigyan sila ng pansamantalang manggagawa. Pagkaraan ng 5 buwan, kumuha din umano sila muli ng mga manggagawa upang mapanatili ang pagpapatuloy nito na karaniwang tumutukoy sa outsourcing. Actualization ay isang movement ng kapital. Pagiging regular na empleyado ka, pero hindi sa principal, kung hindi sa manpower agency. Niluluko lang tayo. Adjustment lamang, last adjustment lamang ng kapitalismo. Ilan din sa tinutukan ng organisasyon ay ang wakasan ng minimum wage board kung saan dapat na maging pantay at standard. Umano ang mga pasahod sa bawat lugar at hindi lang ito basta nakadepende kung saang lugar ka naroroon. Dapat din daw na mayroong kasiguraduhan ng mga trabaho at isang manggagawa, mayroong sapat na benepisyong nakukuha at dapat na isulong ang nakabubuhay na sahod para sa lahat ng mga manggagawa. Dagdag pa sa isang usaping ito ay ang hinaing ni Nathaniel Flores, President ng Katipunan, ang Health Emergency Allowance para sa mga medical staff o frontliners noong kasagsagan ng panahon ng pandemya na hindi pa rin umano na ibibigay matapos ang ilang rally na isinagawa para rito. Pero yung pinangako mula pang kay Duterte hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay yung Health Emergency Allowance. Kaya yun ang dinarag ko, papasalamat ako dito yung mga press, baka matulungan ninyo yung mga frontliner natin na nagsakripisyo ng pandemya. Nga hanggang ngayon, hindi na natatanggap yung Health Emergency Allowance. Ang sagot nila, ginawang batas ni Digong, wala naman daw pundo, kaya ngayon naghahinga. Samantala sa darating na Mayo 1 ngayong Miyerkules kung saan araw ng mga manggagawa, ay nakatakdang magsagawa ng protesta ang nasa 10,000 bilang ng grupo, kung saan ipagpapatuloy nito ang kanilang layunin na matapos na ang kontraktualisasyon sa bansa.
Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.